legit yung 5,000. Legit talaga kasi sa labas, ay nako, ingat ka dyan. Siyempre, kabaka na talaga eh. Totoo pa talaga kami nagagawa ko. Ay, grabe. Tapos, sabi ko, wala, marami palang kumikita dito. Bakit ganun yung check-in nila? Bakit ang laki? Hanggang, parang pag-uwi ko sa bahay, lutang ako. Paano kaya ginawa yun? Pwede pala ako maging ganun? Pwede pala yun? Ang dami ng question sa isip ko. Alam bakit? Nung nag-start kasi ako, show-may lang naman kasi ang focus ko. Hindi ko alam na mayroon pa parang maraming magtuturo, paano mag-maximize ang income na talagang pwede mabago buhay mo. Diba? Ay, yun na nga, may raffle kasi, mahilig tayo sa raffle, no? Tapos pumasok ako sa training, hanggang sa, sabi ko, may isang training na natin go, and that leads me to the next training, hanggang naging ganito na ako. Wow. And to be honest, hindi talaga ako nagsalita. Sa harap ng maraming tao na may microphone, nanginginig ako. Dito ko lang nagawa yun. Yes! Wow! Siguro yung check, syempre, nakatikay ba na ng 5,000, papayag ka ba na wala na? Dapat ang tao kasi they're looking something, ano ba yung next? Diba? Next, so excited ako, kailangan may next to, diba? Hanggang next check 20,000 at naibon ko lahat yung GMan. Galing. Naibon ko yung check ko kasi, gano'n magkwento yun. Bakit na, pinipicturean lang yung check para hindi mo na kailangan ibigay yung check. So naibon ko siya. Sobrang, parang gusto ko damdamin na legit talaga to. Legit talaga to, diba? And then, after that, tsumeke ako siguro mga 6 months ko, tsumeke ako ng 100,000. Wow. Kaya pakiramdam ko nito, militarya ako. Wow! Talaga, imagine, ang trabaho ko, never naman ako nakaramdam ng solid, 100,000 eh. Diba? Sabi ko, shocks. Yung ex ko na sabi ako, scammer ko, shocks. Kasi sa negative lang, ang dami ko nun. Partner ko na scammer, oh. Diba scammer? Sakit, diba? Pero, may pangarap ka eh. May gusto kang marating eh. Tapos, na nag-resign ako last year sa work. Grabe, yung pag-resign pa lang, guys. Nag-pray ako lahat naman tayo nag-pray ng approach. Sabi ko, Lord, bigyan lang ako ng back pay ng company ito mag-resign na. Parang imposible yung prayers na yun. Kasi wala bang nag-resign doon na binigyan ng back pay. Ako pa yan. Tapos, Monday na Monday yun, pumasok ako. Tapos, yun ang bungad sa akin, bibigyan ako ng resignation. Hindi ko malaman kung matuwa ako hindi eh. Kasi syempre, stable na yung naging 60,000 na sahod ko. Wala na ba ito? Tapos nanginginig ako. Hindi ko malaman kung matuwa ako maiyak, pero wait lang. Kung Lord, binigay mo ito eh, bakit ko kadudahan? Medyo yung prayers ko na ito, parang bibigay ba talaga to, di ba? Pero nag-faith ka eh. Binigay, that moment, nag-resign talaga ako. Tapos nag-focus na ako dito. Tapos sabi ko sa sarili ko, 5 o'clock ako nagigising dapat. Bukas 5 o'clock ka rin ako nagigising. Kasi kung anong sipag daw sa trabaho, dadalhin mo dito. Pero ito, congratulations. Mahirap talaga kalaban sa sarili. At alas 8 ako nagising. At next year ulit, alas 8 ako nagising. Yun na nga sasabi ko eh. Medyo tamad-tamad pa ako kumpara sa trabaho, pero kumita ako ng malaki eh. Yes! After I resign, wala pang 1 year, kumita ako ng 400,000. Wow! Tapos, after nun, check-in ako ng 100,000. Sabi ko, masaya na ako. Pwede akong pahinga. Sabi ko, pwede akong magpahinga kasi 100,000, sobra-sobra na ito to cover the expenses. Eh, nakikita ko maraming kumikita. Sabi ko, bakit ganun? You need to decide din talaga eh. Kung ano yung gusto mo. 100,000, masaya na ako. Eh, pwede palang ibigay na house of franchise na mas malaki pa. Bakit ko lilimitahan yung sarili ko na kaya naman pala? Sabi ko eh, teka lang, kasi medyo chill ako. Sabi ko, wait lang, hindi papayag. Dapat next check ko, 1,000,000. Nag-goal ako, yun talaga, you need to decide pala. Diba? Nag-decide ako, sabi ko 1,000,000. Sabi ko, kung hindi mo siya next month, okay lang, next month ulit. Hanggang makuha ko siya, pero congratulations. Bakit? Yung 1,000,000 na ginol ko, 3 weeks lang, nakuha ko siya. Wow! Ang sobrang umiyak talaga ako. Sabi ko, oh my God, 1,000,000, grabe ka ba ako? Baka may ano na sa akin. Sabi ko, sinabi na rin ako. Pero grabe si Lord, no? Ang grabe talaga yung negosyo natin. Pangarap ko lang naman talaga.
gusto ko makabayad ng bahay ko, 20 years loan sa bangko. Alam mo ma'am, kung may anak ka, parang bibilangin mo yan eh, magka-college, diba? Doktor pa yung gusto, 13 years old pa, may bahay 20 years, paano? Sabi ko, may shocks. Mag-abroad na ba ako? Pero 3 weeks na nabayaran ko eh. Wow! Tapos, after 1 million, meron ulit eh. After the 1 million, meron nag-claim ulit ako ng check ng 2 million. Wow! Ang akin lang is, talaga yung negosyo natin, hindi mo pwedeng magtsaga ng ito yung gusto ko. Kasi di ba open yung check? Kahit 5 million yung gusto mo, pwede eh. Ang tatrabahoyan natin, ano maganda, hindi ka na mahihirapan. Kasi maraming support group eh. Yun yung pinaka-the best dito sa negosyo. Na parang pag uwi mo matulog ka, masaya ka talaga. Pag-ising mo, thank you Lord. Dati, puro reklamo ka, matulbuhay ko Lord. Diba? And nagsimula lang talaga siya na nag-start ako, grateful yung puso ko. And until now, sobrang saya ako. Next slide, please. So this is the proof na nag-request ako ng computation. Nag-computation, grabe no? 20 years, akala ko, mabutin pa ako. 7 years ako nagbayad. So yung 1.4 na bahay ko, 7 years ko binayaran, wala pang 500,000. Imagine mo, ilang years pa. Pero 3 weeks lang, nabayaran ko siya. Nag-aantay na lang ako ng title ko. Wow! Next slide, please. And then, kasama ko, syempre, ang nakaka-inspired lang kasi talaga dito is kumikita ka at the same time, may mga kasama ka na nangangarap din na gusto nila makuha and magiging parte ka din, mag-share din ng blessings like na kami mo ginawa, yun, i-share mo lang din. At maraming kumikita, kaya parang, wala na akong hanapin na negosyo eh. Ito na talaga eh. Kahit sabi ko, mag-abroad na lang kaya ako. Pwede naman. Hindi, dito pa rin talaga eh. Ang sarap kasi dito, no? Na kumikita ka, tapos nakakatulong ka. Next slide. Feeling artista ako dyan. To be honest, guys, nung nagsimula ako way back, 2021, meron siyang kick-off, January. Tapos nakita ko si GMAN. Hindi ko alam kasi nung mga time na yun, di naman ako magaling magsalita. Wala pa akong alam talaga sa negative pa, arte pa, lahat na lang. Pero nakita ko siya nasa stage. Sabi ko, oh my God, grabe yung cheering ko. Kasi tumayo talaga, ang ganun-ganun talaga. Sabi ko, nakita ko siya. Sabi ko sa sarili ko, nakita ko siya. Sabi ko, ala, nakikita ko na someday, diba, it really take a courage to say this in front of GMAN. Pero I'm just being honest din talaga na i-share to na siya yung naging dahilan. Siya yung naging dahilan na naramdaman ko na kaya ko. Hindi ko alam kung paano hindi ko alam paano talaga. Basta, nung nakita ko siya sa stage until na nalala ko, I close my eyes, nalala ko na sabi ko, shucks, maging ganun ako. Nung nag-umuwi ako sa bahay, puno ako ng pag-asa. Hindi ko alam paano umuwi, bahala na basta. Nung nakita ko si Kushan talaga, sabi ko, sobrang blessed nyo nandito kayo sa team na to. Kasi bakit? Pinangarap ng lahat to. You are in the best team. Lahat ng really the best, pinangarap ng lahat to. Pinangarap lahat maging coach si GMAN. Ako sabi ko sana naman, di ba? Gusto ko mapakinggan. Kaya nga kaya nung hinag ko siya, I prayed for that, Ma'am Ann. Hindi ko alam, meron nata na ako, usap ako dito, terorista. Sabi ko, alam mo ba yung prayer ko, I wanted to hug her. Pero hindi ko alam pa paano. Gusto ko magpa-picture sa kanya. Parang, sabi ko, paano ba to? Di ba lagi siya mamadali o nakakay na? Parang, yung paso